Tayo, magsasalit at salitan tayo. Akin lahat ng odd, sa inyo lahat ng even numbers. Okay? Okay, Daniel 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. 3. And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king's seed, and of the princes, Children in whom was no blemish, but well favored, skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. and the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and Hananiah of Shadrach, and to Mishael of Meshach, and to Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the priest of the eunuchs that he might not defile himself. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs, and the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord and the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should ye see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall he make me endanger my head to the king. Whom the priest of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Prove thy servant, I beseech thee, 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. Okay, 14. So he consented to them in this matter, and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children which they eat the portion of the king's meat. Thus Belshazzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink, and gave them pulse. Okay, numbers na tayo? 17. As for these 4 children, God gave them knowledge and skills in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now, at the end of the days that the king had said he should leave them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the
astrologers that were in all his realm. Sabay-sabay na basahin. 21. And They have continued even unto the first year of King Cyrus. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa gabi nito. Patuloy na humingi kami, Panginoon, katalungan. Buksan niyo ang aming puso, aming isipan, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga example na mga lingkod mo sa mensahe, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon nabasa natin, maganda ba yung kwento? Amen. Okay, napakaganda po na isa po yan sa mga favorite ko sa Daniel, no? Kasi yung pinakamaraming paborito sa Daniel, yung 6, yung lions din. Pero kasi medyo ano yun medyo sensational siya. Kasi nga may leon, pag bata ka, paglaki ka sa Sunday school, no, madalas pagdating sa Daniel 6, yung palaging ikikwento. Okay? Pero nung lumaki ka na, unang-una pa lang, chapter ng Daniel, napakaganda. Okay? Kung babasahin natin, kung pag-aaralan natin. Yan ang pag-aaralan natin sa gabing ito, purpose in his heart. Okay? Alam niyo ba yung purpose niyo sa mundo? Alam mo na ba ang purpose mo sa mundo? Hindi lahat. Pero makikita mo na ano ang pinaka-purpose ko dito sa mundo. Mabubuhay, magpapamilya, magtatrabaho, mamamatay, tapos na. Ganun ba? Ayan o. Ano yung pinaka-purpose natin sa mundo? Kakain, tutulog, papahinga, kakain ulit, gising. Routine yun di ba? Ngayon, ano pinaka-purpose natin sa mundo? Si Daniel, meron siyang purpose, no? Sa puso niya. Now, in that case, meron in particular na sitwasyon. Okay? Lagi tayong may purpose. Dapat laging meron tayong purpose. Pag gising mo pa lang sa umaga, alam mo na kaagad kung anong gagawin mo. May purpose ka na pwedeng ilagay sa puso mo at gawin mo to. Tama? Ginagawa niyo ba yun? Kapag gising pa lang sa umaga, hindi mo na alam anong gagawin ko. Ano mang gagawin ko sa buhay ko sa umagang ito pag kagising ko sa umaga? Naisip niyo na ba yun? Ano ba nang gagawin niyo? Tumatakbo sa inyong isipan. Okay, sa Daniel 1:8, okay, nandun sila sa isang sitwasyon wherein dihado sila. Okay? Gaano sila kadihado mamaya? Isa-isahin natin kung paano sila kadihado. Ano yung word na dihado? Lugi. Ano bang pwede natin talunan? Ano pa yung pwede natin i-associate sa dihado? 50-50. Okay pa yung 50-50. Okay pa yung 50-50. Medyo may chances ka pa dun eh. Ito talunan. Lugi. Walang bitaw. Ang natin ngayon, malayang bitaw. Okay? Sabi niya, but Daniel, purpose in his heart, that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Yan yung ano ba yung kwento nito? Tingnan natin, isa-isahin natin. Medyo himayin natin. Himay tayo. Wala ulit? Wala ulit. Nangyari. Ito na lang, no? Patayin mo na lang.
See? Check na, check. Check na, check. Tingnan natin, ang introduction natin dito. Okay? Daniel chapter 1 introduces us to a young believers living in a hostile, ungodly culture. Israel has been defeated. Jerusalem is taken, and Daniel and his friends is brought into Babylon. Okay? Ang sitwasyon nila, okay? Ito yung mga batang mananampalataya. Okay? Mga batang Kristiyano. Okay? Living in hostile. Parang, ano yung sayo ng hostile? Sa basilan daw, pagka hindi ka daw pwedeng maglakad lang doon ng ano eh. Yung gano'n. Yung panahon lalo na ng gera, no? Ang lakad mo daw doon, lagi kang naka-ready, nakayupo, nakatingin. Kasi hostile land yun. Hindi yung pwedeng lalakad-lakad na bigla ka na lang daw babarilin. Okay? Sa war, ganun din. Okay? Gusto niyo pumunta sa ano? Libre daw ngayon papunta sa ano eh. Sa Iran. Okay? Ibabala ka sa ano? Okay. Hostile, ibig sabihin nun hindi at ease. Walang kapayapaan, magulo. Okay? Gusto niyo bang maranasan yun? Yung magulo? Hindi ka maka-basketball doon. Hindi ka maka-ML siguro doon lalo. Hindi ka makalaro ng online games. Social media, wala. Lalo ng panahon na to, no? Talagang yan. Okay? Ungodly culture. Kristiyano ka, bago ka mananampalataya, mainit ka siguro sa Panginoon. Yung mga panahon na yan. Pero in that case, nakikita natin yun. Mainit sila Daniel sa Panginoon. Nag-aaral to ng mga salita ng Panginoon. Okay? Ang pinaka number 1 na inaaral ng mga panahon na yon sa Israel or sa Judah ay ang salita ng Panginoon. Okay? Kaso mapupunta ka sa ungodly culture. Okay, Israel has been defeated. Talunan pa. Okay? Jerusalem is taken. Okay, sira. Ano nangyari? Wala yung connection. Kalaban. Connect mo. Pag ayaw niya talaga niya. Sa Bible na lang. Bible. Sundan niyo ako sa Bible. Sa'yo mapipigilan. Okay. A land of idolatry, compromise, and temptation. Okay? Ano ba mga temptation ngayon sa mga kabataan? Bigyan niyo ako. Love life. Games. Magaganda ang mga babae doon. Maganda, mga pogi ang mga lalaki doon. Ungodly ka? Okay? Pogi, ungodly naman, walang kilalang Diyos. Maganda, TikToker. Mga babae doon. Labas ang mga hindi dapat ilabas. Okay? Gamer, mga gamer ngayon, ganun. Okay? Compromise, kompromiso. Ang mga damit, kung ano na lang, di ba? Mga lalaki, naka shorts din. Ang mga babae, hindi nakapalda. Kaya. Ano mga temptasyon ng mga kabataan ngayon?
Idolatry. Okay? Kala niyo ba ang idolatry, ano lang, yung images? Hindi. Mga young professional, ang idolatry, trabaho, pera, they're chasing money, success, yung mga nag-aaral, anong ano yan. Minsan, ginudiyos niyo yung mga teacher. Diba? Yung institusyon. Yeah. Ginudiyos niya yan. Graduate ako ng UP, graduate ako ng Lasal, Ateneo. Okay? UST, ano mga school na yun? Hindi kilala. NU. UE. Taga, kolehiyo lang ako. Pa? Kolehiyo pa rin yun. Institution pa rin yun. Yung mga, hindi nyo ba alam, pinaglalaban nila yan, may mga hymns pa yan. Diba? Pag gumagraduate, tapos nagkakaroon ng reunion, mga ganun. Talagang proud na proud yan sa school nila. Beloved! Ganun na yan. Diba? Institution. Ano pa? Games! Wala, addict! Hindi makontrol. Pag hindi mo na makontrol ang isang bagay, ginudyos mo yun. Binibigyan mo yun ng halaga. Okay? Pag-aaral, subsub ka naman din. Maganda yung mag-aaral, tama? Yung iba naman ayaw mag-aral. Ang gusto naman yung sarili. Lahat ng pleasure. Okay? Korean novela, ano pang mga novela? Mga manga, merong melon. Ano pa mga, ang dami ngayon, mga binge watching, yung mga pinapatay sa amin ngayon. Yung mga ganun, yung mga short drama. Ano ba yun? Dreams. Real shorts. Mga ganun. Dream drama. Ayun na yun, ano? Dream drama. Yun nga yung pinapatay sa amin. Hindi nyo alam, puro yan ay maliliit na short na film. Yung pwede mong tapusin sa isang araw na wala ka nang ginawa, kundi manood lang nun at mag-play ng mga ads. Nangyari na ba sa inyo yan? Yet they teaches us a powerful truth. You can live holy in an holy place. Pwede daw tayong maging peculiar people. Kakaiba. Set apart. Okay. Sabi dyan sa Psalms 119:1, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Sabi doon, pinagpala ang mga hindi nadumihan sa kanyang paglakad, who walk in the law of the Lord, sa mga lumalakad at sumusunod sa kalooban at mga salita ng Panginoon. Sabi sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Saan ba nare-renew yung mind nyo? Saan nare-renew yung mga mind nyo? Sa church. Sa salita ng Panginoon. If you have a daily reading of God's Word, nare-renew yung mind mo na madumi. Defiled. Okay, dalawa lang ang nagtuturo sa mundo natin. Kung gawin ng sanlibutan o gawin ng Diyos. Mamili ka. Pag wala ka doon sa gawin ng Diyos, sigurado nandun ka sa gawin ng sanlibutan. Kung wala ka sa gawin ng sanlibutan, sigurado nandun ka sa gawin ng Diyos. Dalawa lang yan. Okay? Dalawa lang yung pinupuntahan niyo. Pag wala ka sa church, nasaan ka? Yan ang tanong. Okay? Dalawa lang. Okay? Yung gawain natin, 2 araw lang. Salamat sa Panginoon, meron tayong 2 araw. Yung iba parang pagod na pag-attend pa lang ng 2 araw na yon. Yung Thursday natin, gabi pa. Yung Sunday natin, inaalat natin ng buo para sa Panginoon. Pag-aaral ng Panginoon, pagko-correct sa atin, pag-fellowship, nandun na yun eh. Buo na yun. Okay, tuwing Sabado,
ginagampanan naman natin yung kalooban ng Panginoon sa soul winning. Di ba? Meron lang akong 6 na major points. Okay? Kay Daniel. 6 major points. First, a difficult situation. They are on a difficult situation. Daniel 1:1-3. Okay? Pangalawa, a dangerous influence. Okay? Nakakasamang impluensya. Sa Daniel 1:4-7. Pangatlo, a definite decision. Anong definite? Siguradong desisyon. Sa Daniel 1:8. Pang-apat, a courageous testimony. Maganda at matapang na patotoo. Sa Daniel 1:9-14. A clear distinction. Sa Daniel 1:15. Okay, ibig sabihin, malinaw na pagkakaiba. And lastly, a great reward. Sa Daniel 1:17-20. Hihimayin ngayon natin. 6 to. Okay? Samahan niyo ako. Hindi niyo ba sumama? Okay. Number 1, a difficult situation. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. Sino si Nebuchadnezzar? Okay. King of Babylon. Okay. Sa states, mayroong mayabang na presidente. Di ba? Ang lalabas palagi sa kanya, we are the greatest. Palagi ang lalabas sa bibig niya, kami ang pinakamagaling na country. We want to regain. Lagi siyang ganun. No, gusto niyang i-regain yung status nila. Pinipilit niya yung i-regain. Si Nebuchadnezzar mas matindi. Okay? Ang tingin niya sa sarili niya, Diyos. Tapos yan ang sasakop sa inyo. Diyos ako. Yan ang sasakop sa iyo. Nasakop sila. Alam na natin yung storya, bakit sila nasakop. Tama? Kasi mababait sila di ba? Mababait ba sila? Ba't nakapagalitan madalas? Kasi mabait. Di ba? Napagalitan ba kayo? Madalas. Ako, napapagalitan eh. Mabait ba ako? Minsan naman, mabait. Minsan, hindi rin. Eh, hindi tayo palaging ganun. Yung consistent, napakabait mo. Ginawa ka na ng Panginoon nun. Okay? Joke lang yun. Kuhanin naman tayo lahat ng Panginoon. Pero in that case, okay? Sabi dyan, Jerusalem is conquered. Okay? Sarili mong bansa, kinonquer tayo. Imagine mo na lang na-conquer tayo ng China. Okay? Yung China, wala yung Diyos. Okay? Communist country yun. Okay? Yung gagawin kayo mga factory worker dun. Gagawa kayo ng iPhone, ng Nike shoes, pero yung bayad sa inyo minimal lang. Kumikita yung gobyerno ng malaki para sa inyo. Ganun din naman ginagawa sa Pilipinas di ba? Mga malaking kumpanya, madalas, minsan. Pero yung iba naman, okay naman. Nagpapasahod naman sila ng ganong kaayos. Pero kunyari lang, ganun ang mangyari sa atin. Ma-conquer tayo ng China, imagine nyo na lang anong mangyayari sa atin. Ching-chang na tayo. Ganun tayo magsalita. Tignan nyo anong gagawin sa kanila. God's people are taken captive. Wala tayong kalayaan, guys. Walang kalayaan sila doon. Hindi sila pwedeng mag-voice out. Hindi sila pwedeng mag-rally. Hindi ka pwedeng mag-comment. Ay, mali yun.
Okay? Sigurado patay ka. Okay, in this case, hindi naman sinus ni Daniel yung ganitong circumstances. Gusto mo ba piliin yun? Dihado ka, talunan ka. As much as possible, gusto mo lumaban. Di ba? Simpleng sports lang nga eh. Di ba na iba napaka-competitive. Okay? Kita ko nga si Stephen, napaka-competitive doon sa ano eh. Ganda nga ng ano ni Stephen eh. Di ba? Reaction niya doon sa ano. Talagang pag naglaro, laro si Stephen. Okay? Ang talaga, binubuhos niya yung kasi hindi ganun talaga pag gusto mong manalo. Huwag ka lang gagawa ng masama. Di ba? Pero ipapakita mo, lalabas mo yung talino mo, yung skills mo, yung kakayahan mo. Kung basketball yan, didepensa ka ng maayos, re-rebound ka ng maayos, magbabox out ka ng maayos, papasa ka ng maayos. Okay? Hindi yung basta binato mo lang yung bola. Titira ka ng maayos. Okay? Kung gusto mong manalo. Pero in this case, si Daniel, wala siya dun sa ganung sitwasyon. Bata ka, wala kang kakayahan, ipagtanggol ang sarili mo, dinala lang kayo dun. Captive. Okay? Hindi natin alam kung ano yung tsura nila nun. No? Kung maayos ba silang hinuli. Nakita na kayo ng hinuhuli ng pulis? Meron bang hinuli ng pulis na nahuli kita? Baka may umiga ka. Lang ganun. Pagka hinuli ka ng pulis, gagamit ko ng puwersa. May puwersa yung ganun. No? Lalagyan ka ng posas. No? Nakahiga ka dun sa gagawin ng ganun. Hindi niya, bibigyan ka ng puwersa nun. Kasi alam niya, magre-resist ka, di ba? Lalo na kung hindi naman ikaw pumatay, di ba? O hindi ikaw may kasalanan. Sabi niyan, faithfulness is tested when circumstances are unfavorable. Napunta na ba kayo sa ganyang sitwasyon? Talunan, asartalo, ano ba? Nabuli, bugbog, mga ganun yung napaka-down. Yung iba, nakikita nyo nga, di ba, sa sports lang eh. Natalo lang, umiiyak. Ba't umiiyak? Kasi nga nandun siya sa pinaka-lowest ng emotion niya. Ganun ang itsura nila din yan ng panahon na baksak ng kanilang emotion. Sabi diyan sa John 16:33, tingnan natin. John 16:33. Basahin po natin. John 16:33. Nabasa po. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Buti na lang, no? Sabi dyan, in these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Meron daw tayong kapayapaan sa Panginoon. Siya ang nagsasalita dyan, ang Panginoong Jesus. In the world, ye shall have tribulation. Okay? Ang daw ibig sabihin ng tribulation? Paghihirap. Okay? But be of good cheer, I have overcome the world. Papasok ka ng college. Ganyan gagawin sa inyo. Pag pumasok ka ng college, pumasok ako ng PUP, talagang parang bumaliktad yung ganito bang college. Okay? Mabuti lang hindi ako nakapasok sa PUP. Nakapasok kayo sa PUP, di ba? Hindi ka nakapasok sa PUP. Mabuti na lang. Pag pumasok kayo ng PUP, nako, kung nasa maayos kayong school dati, pagpasok nyo doon, parang jungle yun. Parang jungle yung PUP. Hindi ko sa inaano ang PUP ha.
Pero naiba talaga yung perspective ko ng ng college. Okay, may bandal dyan, may mga sulat dyan. College school yun ha. Tapos meron dong may parang basurahan doon. Tapos yung mga may sira-sira doon na mga upuan, binabato daw yun yung mga kwento, binabato daw yun pagka, oy may rally kukuhanin daw nila, ibabato ng mga estudyante doon sa sa ground, galing doon sa mga floors ng school. Kaya ngayon doon, alam ko yung isang mga upuan doon naka dikit-dikit na sila. Baka hindi na sila magbabubuhat ng isang tao lang. Napakagulo. Ibabaguhin kayo niyan. Yung magsi-senior high, galing kayo sa maayos na school, pagdating nyo ng senior high, may iba yun yung environment. Ganon din yung mga galing sa senior high, magka-college. Hindi ko kayo tinatakot, pero may pagbabago, may change. Okay? Sabi dyan sa 1 Peter 4:12, pero ang maganda doon, sabi doon sa John 16:33, but be of good cheer, I have overcome the world. Yun ang maganda sa atin. Sigurado tayo, anumang mangyari, okay, langit tayo pupunta. Kahit na anong mangyari, okay, sa mundong ito, hindi natin uncertain, mahirap, di ba? Hindi ganun smooth sailing. Hindi ko kayo tinatakot, pero yun yung katotohanan. Okay? Maganda lang, ready tayo, kesa mabigla tayong mabigla. Si Ate Jamie dati nagkikwento sa amin yun. Nung pumunta daw siya ng elementary kasi siya nun pumunta siya ng high school, yung mga teacher nagmumura. Nagulat si Ate Jamie. Sabi ko, totoo yun. May mga ganang teacher. Lalo na pagdating mo sa college. No, nagulat ako ng teacher namin doon, no. Pagkatapos magturo, magsisigarilyo yun. Hindi lang sa labas, nasa loob. Maninigarilyo sa... Para kayong mga manok doon May napausukan kayo Iba. Tignan natin yung 1 Peter. First Peter 4:12. Sabi dyan. Babasa? Beloved, take not strength concerning the very trials which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Okay. Huwag kayong mabigla. Pagdating sa college, mumurahin ka ng teacher. Mga gagawin tayo doon. Okay? Magbibigay ng project yun. Minimal yung time frame. Okay? 1 week lang mga ganun, bibigyan ka ng project. May mga case studies namin dati doon. After 2 days lang, ipapasa mo na. Kaya kami, ang ginagawa namin, wala kaming computer. Wala kaming computer na. Ang computer na napakamahal. Okay? Abutin ka ng 100,000, makabili ka ng computer. Yung panahon namin computer science. Siguro meron ka ng computer, mga 60,000. Yung panahon na yun magkano ang 60,000 nun? Okay? Ganun kahirap. Okay? Makakita kami ng libro ng programming. Naku, para kami tumatalon sa Makakita ka lang ng libro, programming language, C++, C Sharp, Java. Naku, pag nakakita kami ng libro, para kami tumatalon sa nun. Sa feels like heaven kami nun. Kasi alam namin matututo kami. Pero sa panahon ngayon, napaka-easy lang. AI na nga. AI na mag-generate sa'yo ng code. Tama lang yung prompt mo. Makakapag-generate siya ng code. Sabi dyan, beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you. And though some strange thing happen unto you. Huwag ka mabigla. May magpe-persecute sa'yo. Lalo na Kristiyano ka. Okay?
I-isolate ka, yun ang pinakamasama yung isolation, alam yun? Pag pinag-uusapan ka ng ibang mga tao, tapos walang lumalapit sa'yo. Pag grupuhan, ikaw yung wala kang kagrupo. Imagine yan. Okay, i-isolate kayo. Ay, Kristyano, hindi yan uminom, hindi yan pwede sa akin. Hindi dumi ang bibig niya, no? Yaw na. Killjoy yan. Sabihan kayo ng gano'n. I-isolate kayo. Ay, gusto niyo ba nun? Ayaw na nun. Pero nangyayari sa atin yun. Okay? Sabi nga dyan, no? As though some strange thing happened to you. Hindi lang mga Kristiyano sa panahon nila, sila danger, isolated, captive. Okay? Yan yung mangyayari sa atin. Yung worst thing lang. No? Pero salamat sa Panginoon, hindi naman tayo ganun ka-isolated. May makikita ka pa rin doon katulad mo, mga Kristiyano. Okay? Mga may takot sa Diyos. Okay? Minsan nga yung mga, hindi pa mga Kristiyano, pero may takot sila sa Diyos. Nakikita nila kung paano makihabilo, makihalubilo, magsalita, mag-isip. May mga nakikita sa atin. Hindi tayo tumatawa sa mga bastos na usapan. Hindi tayo nakikipag-usap sa mga bastos na usapan. Simpleng ganun lang. Difficult sitwasyon. Nasa difficult sitwasyon ba kayo? Hindi yan strange thing. Okay? Baka yung palabasan gusto nyo sa stranger thing. Hindi yan kakaiba. Mangyayari sa atin yun. Okay? Isipin nyo, mangyayari sa atin yun. Okay? Mapapersecute tayo kung pinapakita natin ang ating pananampalataya. Okay? Ayoko na? Ayoko na mag-aaral? Ano ba? Hindi. Push lang. Okay? We are in a difficult situation. Lalo na sa panahon natin ngayon. Okay? Mga bading. Papasubo sa atin yan. Yung kabadingan, lalo na ito, coming June na naman. Sigurado yung aming nasa laptop ko, wallpaper ko, nako, puro kabadingan na naman yun. Pride month na naman yun. Parang sinusubo yun sa atin. Nakakadiri nga. Yeah? We are in a difficult situation. Ano ba sumunod dyan? Second, dangerous influence. Nasa mahirap tayong sitwasyon, at ito pa matindi, i-influensyahan pa tayo. Sabi sa Daniel 1:4, children on whom was no blemish, but well-favored, and skillful in wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and so on. Okay tayo, skillful tayo sa salita ng Panginoon, tama? Hindi ba na lang, hindi kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon? Wala kayong tatayuan. Okay? Wala tayong tatayuan. Maaagusin lang tayo. Toss to and fro. Gusto nyo ba yung ganun? Kung anong uso ngayon, punta lang dun. Okay? Uso ngayon ng long hair. Uso ngayon may kulay ang buhok. Uso ngayon merong hikaw na sa kalalakihan. Hikaw sa ilong, sa kababaihan. Tato. Uso ngayon sa kababaihan. Iba-iba yung nakalagay na tato sa ano. Dito, no? Lagi dito yung tato. Tato sa likod, tato sa dibdib. Ang dami. Usong kanta, usong TikTok. Ang daming uso. Gusto ba natin gumagano lang tayo, toss to and fro? Para tayong ping-pong. Kung anong uso, nandun tayo.
Sabi dyan, Babylon's goal, change their location. Una, from Jerusalem, they went to Babylon. Iniba ang kanilang lokasyon. Pag nandun na kayo sa mga bagong yung schools, iniba rin yung inyong lokasyon. Ilang oras kayo nandun sa school nyo. From sa bahay nyo, sa church, pinunta kayo sa isang lugar wherein nandun lahat. Impluensya nandun. Okay? Next, change their education. Okay? From reading God's Word, bibigyan kayo ng mga edukasyon para naman sa inyong mga courses, sa inyong grade level. Okay? Yung ibang mga courses, mga subjects doon, hindi nyo naman talaga kailangan. Okay? May mga subjects pa na ginagawang major, na hindi naman major. Ang tawag doon pa, major. Minor na pa-major. Yung dami yung ginagawa, humanities lang naman, kailangan pa sumayaw. Kailangan pang... Wala na bang humanities? Humanities, magaling mga humanities, yung mga pa-major, ang daming ginagawa every week. Meron kayong bagong ginagawa. Labas ng pera, okay, sasayaw pa kayo, nakakaano, mga malalaswang sayaw. Change their language. Babaguhin ang inyong salita. Kung dati polite ka, ngayon, barubal ka na magsalita. Hindi lang yung parang literal na change language from English to Filipino. Baka, baka na magsalita, yung slang ka na. Alam mo kami dito. Ganun ka na magsalita. Mahirap nung pagkapalamura ka na. Ang lumalabas sa bibig mo, hindi na, imbis na verses ng salita ng Panginoon, lumalabas sa bibig mo, puro kabastusan. Mura. Okay? Normal yun pagdating ng college. Payabangan dun. Okay? Idol na idol mo si Kong. Mura ng mura yun. PI ng PI yun. Hindi pati malipiton. Walang salita yun na hindi nagmura. Okay? At pagdating pa doon, mapabarkada ka pa sa mga palamura. Teacher mo, palamura. Yung pinaka-head ng college nyo, palamura. Yung mga ganun. Presidente namin dati sa school, palamura. Parang bulaklak ng bibig niya yun. Kung bulaklak lang, bakit mabaho pa yung papalabasin mo? Di ba? Itong maraming mababangong bulaklak, di ba? Sampagita, kalachuchi. Babaguhin yung pangalan nyo. Okay? Schools, binabago yung pangalan nyo. Paano pag naging doktor ka na? Doktor, architect, engineer. Pang gagawin tayong pangalan doon. Attorney. Okay? Maganda sana yun, di ba? Pero pag pumasok yun umangat yun sa utak mo, hindi, doktor ako. Hindi, attorney ako. Mas magaling ako sa kanila. Mas magaling ka na kay pastor. May pastor, engineer lang ako, attorney ako. Ako, doktor ako. Hindi, huwag mo nga naman pastor. Hindi mo pa ako nadadiagnose. Sabi mo kay pastor na gano'n. Diba? Ayaw mo nang tumanggap ng pagkokorek. Babaguhin kayo niyan. Pag natapos kayo ng college, baka magyabang kayo. Iibahin yung isip niyo niyan pag hindi kayo marunong magdala. Ano ka na? Magaling na mekaniko ka. Mekaniko, siraniko. Okay. Magaling na teacher. Masters of the universe. Joke lang kayo. Gusto niya pa maging master? Maganda yun.
Kaso lang nga pagka nagyabang ka, yun ang masama. Kasi binago ka na. Okay? Binago ka na ng iyong status. Gusto niyo bang baguhin ang status nyo? Hindi maganda. Ikaw ay doktor, lingkod ng Panginoon. Architect, lingkod ng Panginoon. Engineer, lingkod ng Panginoon. Ano pa? Attorney, lingkod ng Panginoon. Meron attorney na ako. Attorney without case. Babaguhin tayo niya. Sabi ko sa inyo, makinig kayo, mga kabataan. Maging humble tayo. Bumalik tayo sa Panginoon. Hindi katulad nila Daniel, napakadali lang yun. Hindi, kami mga, ano kami? Pwede silang magyabang-yabang dun pagka nandun na sila sa status na yun. Okay? Nandito na kami, hayaan mo na yung mga makukulit yung mga tatay namin dyan sa Jerusalem. Ito, dito na kami sa status na to. Pinatalino kami ng Babylon. Mayayaman na kami, kumakain kami ng pagkain ng hari. Napakadaling mag-ano, wala na mag-ano sa inyo dun eh. Wala nang sisita sa inyo dun eh, ba't kayo kumakain ng ano? Ba't kayo kumakain ng baboy? Ayaw sa, bawal ang baboy sa kanila, di ba? Yes. Simple lang yun eh. Pwede na silang mag-compromise dun eh. Pwede na silang, wala lang. Sino pang habol sa atin? Sino pang magagalit sa atin? Captives na nga tayo dito eh. Hindi ko anong pakain sa atin, kainin na natin. Di ba? Pero ang daling sabihin nun. Babaguhin ang ating lokasyon, babaguhin ang ating edukasyon, babaguhin ang ating pananalita, language, babaguhin ang ating pangalan. Okay, gusto mo bang mabago ang pangalan mo? Si Ryzen, hindi na si Ryzen. Baguhin ko na yung pangalan niya. Ang pangalan niya na ay Dixie Dix. Ano ang pangalan na? Si Rapi, hindi na si Rapi. Rapi Tulfo na siya. Baguhin yung pangalan niya. Si Christian, ayoko ng Christian siya. Ito, tawagin siya Buddha. Baguhin yung pangalan niyo. Babaguhin yung pangalan niyo. Basahin natin. Sabi dyan, binigyan sila ng ibang pangalan, and to whom the prince of the eunuch give names. Babylon wanted to change who they were, but names change, not hearts. Okay? Pwedeng baguhin yung pangalan mo, pero yung puso mo, sana hindi mabago. Okay? Colossians 2:8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Okay, basahin natin, Colossians. Okay? Sana manghawak tayo sa salita ng Panginoon. Okay? Colossians 2:8. Basahin po natin. Basa. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kanino ka maniniwala? Kay pastor o sa teacher mo? Isip ka. Sino mas marami sinasabing katotohanan? Yung pastor mo o teacher mo? Mag-isip ka. Kailan ang salita ng Panginoon? Sino mas tama? Philosophy ng mundo o salita ng Panginoon? Mag-isip ka. First Corinthians 15:33. Nabasa. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Sabi dyan, be not deceived, evil communication corrupt good manners. Yung pananalita pa lang,
Okay? Tara, mandaya tayo. Madaling maggumawa ng gano'n, lalo na sa programming. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi ka katabi mo yung phone mo. Ang dali-daling mandaya. Schemes. Okay? Nung panahon namin sa CCP, isa ako sa mga malulupit sa Pandaraya. Yung bilang teacher isa ako sa mga madaling makahuli ng nandadaya. Kilos pa lang nun, alam ko na kung nandadaya o hindi. Okay? Marami ako nahuling nandadaya. Iniiba yung kulay ng alam na namin yung mga schemes na yun. Paparayo mo yung kulay ng papel mo dun sa kakodi ko. Luma na yun. Di ba gumagamit pa ng nagtinutuluan lang ng tubig. Pag tinuluan mo ng tubig, makikita mo yung sulat doon. Kitang-kita mo yung pagnandaya, kitang-kita mo. Pag nandito ka, kitang-kita mo lahat yan. Yung sa isang room. Huwag na huwag nung gagawin yun. Babaguhin kayo nun. That's evil communication. Okay? Corrupt good manners. Maukurap kayo nun. A dangerous influence. Ganyan ang gagawin sa atin, mga Kristiyano. Kahit saan tayo pumunta. Lalong-lalo na kayo mga kabataan, nag-aaral. Papasok ngayon kayo ng ibang mga schools. Okay? Jungle yan. Okay? Dapat be aware kayo. Sabi nga doon sa natin dati doon, suot niyo yung baluti ng Panginoon. Okay? Ano yung baluti? Armor. Okay? Suotin natin yung armor. Sa natin pinag-aaralan yung palagi dito sa church. Pag-aralan natin sa ating mga bahay. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Bago ka pumunta dun sa school, sana na-remind ka ng salita ng Panginoon. Kinausap mo ang Diyos bago ka pumunta dun. Everyday sana. Maging routine mo yun. Panginoon, kakausapin mo na kita. Bago ako kumausap ng iba, mag-i-influensya sa akin. Okay? Dangerous influence. Pangatlo, a definite decision. Okay? Influensyahan ka, babaguhin ang pangalan mo, lokasyon mo, edukasyon mo, pananalita mo. Okay? Pangalan mo, umulit na ulit, pangalan mo. Okay? Sabi niyan sa Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Okay? Para malabanan natin yung mga impluwensya sa labas, dapat alam mo muna sa sarili mo kung ano ang dapat mong depensahan. Okay? Ang nagpapapanalo daw sa isang basketball game, defense. Hindi nyo ba alam yun? Hindi lang palagi opensa. Okay? Yung nangyari ng 2000 ba yan? 2000? Hindi ko na, hindi ko na alam kung ano yung Lebron versus Stephen Curry. Yung si Lebron, ang galing. Pag nakahawak ng bola, talagang nilalagay yung bola sa ring. Diba? Papangga lang siya ng konti. Parang sinusubo niya yung bola sa ring. Kaya ang kalaban niyan, malayo tumira. Yung pagsubo niya sa ring, 2 points lang. Yung kalaban niya, pag tumira, 3 points. O sino mananalo? Lugi siya dun. Diba? Ang layo pa. Pagka lampas lang sa half court, bibira, titira, pum! Ang layo. Kung may 4 points na pala, ang layo siguro ng tambak nun eh. Pero in that case, ganun nga. Okay? Anong ano ko dun? Okay? Anong point natin dun? Dapat sureball yung iyong decision. I-influensyahan ka ng labas, ano ngayon magiging decision mo? You will not defile yourself. Magsisimula yun sa iyong puso.
Okay, paano yun magsisimula sa puso? Dapat alam mo muna yung salita ng Panginoon. Sabi sa Psalms 119:11, Thy word I hid in my heart that I might not sin against thee. Dapat alam mo sa puso mo yung salita ng Panginoon. Sa ulo mo. Ganun lang kasimple yun. Ngayon ko lang napagtanto yun. Ano na tayo dito? Pag sinabing sa puso, okay? Pag sinabi mong sa puso, dapat sa ulo mo. Okay? By heart. Okay? Ang isang proseso, mas mapapamuhay mo kung yan ay sa ulo mo. Okay. Tama ba yun? Ano yung process? Process na paggawa ng kape. Madali lang yan, simple lang yan eh, di ba? Pero yung masarap na kape, alam niyo ba yung proseso ng masarap na kape? Alam natin kasi 3-in-1 eh. Okay? Yung masarap na kape, meron ka ng makina, meron kang mga granules ng kape, yung mga beans pa, ilalagay mo yun doon, i-grind yan. I-grind niya yun eh. Tapos sabay sisiksikin mo yun. Sisiksikin mo siya, siksik na siksik, meron pang ganun. Tapos ilalagay mo siya uli doon, ipapadrip mo siya, dahan-dahan sa mainit na tubig, yung masarap na kape, dahan-dahan tumutulog. Tapos magpapainit ka ng milk. Yung milk na. Tapos bubula-bula yung milk doon. Tapos ilalagay mo ngayon yung milk doon sa nag-drip na coffee. Saka mo alam yung proseso eh. Pero pag hindi mo alam yung proseso, paano gumawa ng masarap na kape, paano mo siya magagawa ng maayos? Magagawa mo kaya siya ng maayos? Hindi, kasi hindi mo alam yung proseso. Pag alam mo yung proseso by heart, kahit pagbalik-balik ta rin yung mga proseso na yun, alam mo kung saan mo siya ilalagay. Ay, maligal yan. Ito dapat yung na dyan. Okay. Lahat ng mga processes, ganun. Dapat alamin mo by heart. Lalo na ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, malaking proseso ng pagbabago ng buhay mo. Dapat malaman mo siya by heart. Sabi doon, Thy word have I hid in my heart. Tinago ko sa aking puso that I may not sin against thee. Bawal makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ayoko niyan, gusto ko hindi mananampalataya eh. Gusto ko hindi Kristiyano kasi mas exciting yun. Tama ba? Gusto ko bang gano'n? Mamili ka ngayon. Proverbs 4:23. Sabi doon, Proverbs 4:23. Okay, pabasa po, Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of Okay, saan ka life. nag-impose yung mga issues din ng buhay? Saan daw yan nag-uumpisa? Sa puso. Okay, mga kabataan ngayon, nagpapakamatay. Okay? Bakit sila nagpapakamatay? Nag-uumpisa yun sa kanilang puso. Okay? Yung mga gusto nila hindi nasusunod. Yung mga pinapangarap nila hindi natutupad. Gusto ko makapasok sa pinaka-prestige na school. Gusto ko makapag-aral. Gusto ko magkaroon ng boyfriend na napaka-pogi. Girlfriend na pang... Ano to? Oo, yung pag naglakad, volcano. Oh. Ang tawag doon? Mga... Trophy. Trophy wife. Hindi ka magkaroon ng trophy wife? Ha? Yung mahaba yung mga ano. Tapos yung mga ano, mahaba ng garang pilik. Ano naglakad gawa, ganun. Yung gano'n.
Haba ng kuko. Kasi hindi nagtatrabaho sa bahay, hindi naghugas ng pinggan. Pagka napangasawa mo yun, kung sakit ng ulo mo, ikaw maghugas ng pinggan. Okay. Joshua 24:15. Joshua 24:15. Nabasa? Seems given unto you to serve the Lord. Choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers have served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Binigyan ni Joshua yung mga Israelites. No? Hindi niya pinilit, Don! Simba na tayo! Hindi na. Hindi palaging namimilit ka ng tao. Sabi niya, choose you this day. Pinapili niya. Hindi niya pinipilit. Anong pananampalataya, hindi pinipilit. Pag ang bagay pinilit sa'yo, hindi ka masaya dun. Alam niyo ba yun? Pinilit ka. Ito ang gusto kong mangyari sa'yo, ito ka. Pag ginanong ka na ako, siguraduhin mo, madalas, hindi ka masaya dun. Diba? Natanong ka na ba? Kunyari, simpleng kainan lang, ang gusto mong kainin? Nangyari ba sa yan? May nagtanong na ba sa inyo ng simple lang na gano'n? Anong gusto mong kainin? Anong sagot mo madalas? Kahit ano. Umanap ka ng restaurant na merong word na kahit ano doon sa kanilang menu. Pag nakakita ka, bibili natin. Hindi natin alam kung anong gusto natin. First pa lang, hindi natin alam kung anong gusto natin. E paano ka pipili? Hindi mo nga alam kung anong gusto mo. Si Joshua, pinapili niya mga Israelites. Sabi niya, choose you this day whom ye will serve, whether of the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites whose land ye dwell. But for me and my house, we will serve the Lord. Binigyan sila ng options. At binigay din ni Joshua yung pinaka-best option. Ang Panginoon hindi tayo bibigyan ng wala tayong mapipiling tama. Tandaan nyo, wala palaging yung pinaka-worst. Lesser evil. Laging sinasabing ganun. Meron tayo palaging option. Tama? Meron ba tayong option? Hindi, wala na akong nagawa eh. Wala na akong option eh. Wala na akong mapuntahan eh. Kapit na lang ako sa patalim. Okay? Ang kabataang lalaki, ganyan. Pag napunta kayo sa college, nako, masabi ko sa inyo, iba-iba dun. Iba-ibang impluensya. Meron doon mga kumakapit sa patalim. Na mga makla. Ano doon, no? Huwag niyo sanang gawin. May mga ganun. Kumakapit sa patalim. Ganon din sa mga kababaihan. Okay, pag napunta kayo dun sa side ng Manila, marami doon, mga kababaihan, pag mag-tuition fee, lumilipad na sila doon. Nakakalungkot. Okay, huwag tayong kakapit sa patalim. Palagi tayong may option na gawin natin ang tama. Okay, tandaan nyo. Okay? Okay, Daniel decided before temptation came. Before pa yung temptasyon, nag-decide na siya, kakain ba kami ng mga undefiled na pagkain? Simple lang yun, pagkain lang yun eh. Kaya hinanda sa'yo, lechon. Yung pinakamasarap na juice. Pero, alam mo naman yun, nung panahon nila,
inaano yan sa ano, mga, kahit na nga yung mga cow eh, di ba? Ino-offer yan sa mga gods nila. Okay? Hindi lang basta tayo maiba. Naiiba tayo kasi sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. Iba yun. Okay? May mga simple lang. Di ba? Pwede naman tayong makipag-kompromiso pero hindi ganun. Para magkasala. Okay? Pag hinahinan ka na ng ano mo, kunyari, profession mo na nag-aahin kayo. Christian, uminom ka. Pag hindi mo ito ininom, baksa ka sa subject ko. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Boss mo na nagsabi na, James, pag hindi mo ito ininom, tandaan mo, ako may hawak ng PA mo. Ano yung PA, ano? Nung may na-address ng ibibigay sa'yo increase. Ano gagawin mo? Ay, wala na ako option eh. Pwede bang ganun? Ano pa option? Humindi! Okay? Hindi naman nagpo-promote ang Diyos naman. Hindi naman yung boss mo. Kala mo lang yung boss mo. Bigla na lang kuhanin yung boss mo ng ano. Yung tingin mo. Wala na siya dito. Kung gano'n ang kanyang pag-uugali. Huwag kang matakot. Sila Daniel. Hindi sila natakot. Okay? Sabi sa choose your day. Victory over temptation begins with pre-decided conviction. Okay? Anong conviction mo? Anong sinasabi sa iyo ng Diyos na gagawin mo? Pag nasa doon na kayo, college na kayo, kaya maganda sa CCP nung ano kanila, meron doon Christian, di ba? May Christian group. Maraming mga organisasyon. May mga organisasyon para sa suntukan. Yung mga brotherhood doon. Meron din doon mga protector. Meron din organisasyon sa amin doon, mga karatista naman. Doon po mga karate. May mga sports, may mga basketball. Magpipili ka, pero meron doon mga Christian group. Mga Kristiyano, mga ligtas. Pipili ka. May palaging may option. Tandaan nyo, okay? Kung wala, magtayo ka. Kaya mo ba yun? Sa biyaya ng Panginoon. Sila Daniel, yun ang ginawa nila. Tumayo sila sa tama. Hindi ka magtayo ng Christian organization. Walang hindi doon na school. Kasi alam nila mga Kristiyano, mababait. Hindi na ikipagsuntukan. Tama ba? Alam, ano na kagad yun, killing na kagad yun sa good. Di ba? Ay, hirap. Hirap ba? Ready na ba kayo mag-college? Ready na. Lagi tayo may option. Tama mo. Fourth, a courageous testimony. Okay? Sabi dyan sa Daniel 1:9. Now, punta natin Daniel 1:9. Okay, gandang pangalan ni Daniel, ano? Sabi dyan, pabasa. Ready? Go! Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Basahin natin. And the prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces, worse like the children which are of your sword? Then shall ye make me endanger my head to the king. Basahin natin. Then said Daniel. Then said Daniel to Melchizedek, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Prove thy servant. Prove thy servants, I beseech thee, 10 days, and let them keep us close to it, and watch
Okay, nag-propose si Daniel. Sabi niya yan sa 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Sabi niya, pinapakain sila ng masarap na pagkain, pero hindi yun ang kanyang conviction. Okay? Kinausap niya ngayon, and God had brought Daniel into favor and tender love with this prince of the eunuch. Okay. Paano ka nabibigyan ng pabor? Paano ka mabibigyan ng pabor? Basic. Paano ka bibigyan ng pabor? Okay. Kung ikaw sa klase, ikaw yung pinakamakulit. Ikaw yung hindi pumapasok, lagi kang absent. Nabibigyan ka kaya ng pabor? Sa tingin mo? Paano tayo nabibigyan ng pabor? Ikaw yung walang pinapansin, wala ka, may sarili kang mundo. Okay, may groupings. Ayoko dyan. Paano ka nabibigyan ng pabor? Isipin natin, paano tayo nabibigyan ng pabor? Hindi ikaw yung pinaka-cute. Ganun ba? Madalas, may minsan din, madalas. Pinaka-pogi. Pero hindi naman tayo yun eh. Paano tayo nabibigyan ng pabor? Maganda ang iyong patotoo. Di ba? Magalang ka. Pag inutusan ka, sumusunod ka. Ito tama lang ha. Okay? Initiator ka ng tama. Okay, class, hindi tayo maingay. Diyan na yung picture natin. Oo, kain tayo. Initiator ka ng tama. Mabibigyan ka ng pabor. Di ba? Hindi palagi ka lang wala kang pakialam sa palagi. Maayos ka magsalita. Hindi nakikita niyo palagi. Nakikita niyo doon, di ba? Pagka nakikihalubili tayo sa iba. Di ba? Sino yung palagi nabibigyan ng pabor doon? Yung mga good morning. Morning. Kita nyo? Kilala ka kagad doon. Nabibigyan ka ng pabor. Paano ka makihalubilo? Paano yung saya na nasa sayo, napapasa mo sa iba? Hindi yung palagi kayong malungkot. Hindi kayong busamot. Hindi kayong mainitin yung ulo. Makakanti ka lang. Makakanti ka lang. Paano ka mabibigyan ng pabor? Isipin natin yan, mga simple lang yan. Pakikitungo. Magandang patotoo. Honest ka. Totoo ka. Minsan may makakaaway ka, pero nasa iyo yung pabor. Lalo na ng Diyos. Daniel was respectful, not rebellious. Paano paraan? Okay? Hindi niya sinabi na huwag tayo kumain yan. Biyaan niyo sila, kumain yan. Hindi. In-address niya, pinuntahan niya mismo yung nag-aalaga sa kanila. Okay? Pinuntahan niya mismo. Ang nangyari dito sa church, punta mo kagad si pastor. Kung meron kang concern, huwag kang mag-aano ng mga ibang mga tao. Ay, ganyan si pastor, ganyan. Ganyan si pastor, ganyan. Alam mo ba si pastor, ganyan. Ano yun? Ano nare-resolve mo dun? Wala. Palayo ka ng palayo. Imbis na naayos mo yung buhay mo, mayroon kang kailangang i-resolve, kausapin mo yung nagkaroon ng problema sa'yo. Huwag mong sabihin sa iba, alam mo ba yan? Ganyan yan. Alam mo, ganyan yan. Maganda ba yung ganun? Wala kang mariresolve nun. Hindi ka magandang patotoo. Okay? Si Daniel, pumunta siya doon sa ano ng eunuch. Anong pangalan? Melzar. Pinuntahan niya. So sinabi niya, whom the prince of the eunuch has set over Daniel, Hananiah, and prove thy servant. Sabi niya,
Sige, test mo muna kami. Hindi siya mayabang. Sundin mo kami! Tama kami! Kami nasa tama! Paglaban! I-prove mo kami. Try mo muna. Okay? Beseech me. Yan, nakikiusap siya. Marunong makiusap. 10 days, let them give us fowls to eat and water to drink. Matuto tayong makiusap. Hindi yung pagkapasok mo pa lang sa room, ikaw na yung pinakamayabang. May dating ka na nga para. Ikaw ang pinakamayabang kagad. Kikita niyo, di ba? May mga taong ganyan. Mapapaboran ka kaya nun? Ngayon ko yung pinaka-humble. Sige, gawin natin ito. Ikaw yung palaging nahuhuli. O kainan, hindi kayo palaging nasa una na. Okay? Unahin mo mga babae. Bukan tayo. Okay? Humble. Merong servant's heart. May paglilingkod na puso. Okay? Sabi, obedience. Sabi yan, faithfulness does not require rudeness. Hindi ka palaging rude. Hindi ka palaging galit. God honored Daniel's spirit. Okay? Meron kang spirito ng pagiging servant. Servanthood. Alam niyo yung mga servant? Lagi na ko yes po. Di ba ng mga servant? Kung sa mga restaurant, hindi ba kayo nakaano sa mga fancy restaurant? Naku, napaka pabait na, sir. Mati mo. Water, hot water. Tatanungin ka pa anong gusto mo. Ibibigay kung anong gusto mo. Gusto ko po dito. Ibibigay sa iyo. Okay? Dapat meron tayong ganong spirito. Obedience plus humility bring God's favor. Okay? Masunurin ka. Meron ka mababang loob. Okay? Nasa iyo ang pabor ng Diyos. Hindi lang Diyos, pati ang tao. Mahirap gawin. Okay, madalas, babaguhin tayo ng mundo. Ibibigyan tayo ngayon ng iba-ibang mga pangalan. Magkakaroon tayo ng status. Dapat gamitin natin yun as leverage, hindi pagyayabang. Okay? Upang makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Proverbs 16:7. Tingnan natin. Mabasa? When a man's ways please the Lord, He maketh even his enemies to be at peace with him. Kaaway mo, magiging kakampi mo. Okay? Sabihan, when a man's way please the Lord, He maketh even his enemies to be at peace with him. Hindi naman yung peace na peace, no? Hindi naman yung kakampi yan. Wala kang conflict. Hindi ka magkakaroon ng conflict. As much as possible, ayaw natin ng conflict. Pero may mga bagay na dapat nating labanan. Di ba? Alam natin yan. Yung kapaklaan. Di ba? Alam na natin yan. Alam natin kung saan tayo lulugar dyan. Okay? Sabi sa Colossians 4:6. Colossians 4:6. Ayan na. Pabasa, Colossians 4:6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer everyone. Okay, ano ba yung dapat na meron tayong pananalita? With grace. Okay? Hindi palaging gusto mo yung masusunod yung gusto mo lang. Okay? Gusto ba natin yun? Ilang tao yung nasusunod yung gusto mo? Oo, di ba? Mga gusto ko lang eh. Di ba? Pero dapat ba ganun? Okay, think of
others, di ba? Sabi doon. Okay, let your speech be always with grace. Okay? Seasoned with salt, may panlasa. Hindi mapakla, hindi maanghang. Ano pa? Ano ba yung sour? Mapakla yun, di ba? Maasim. Ano pa? Mainit, mapait. Ibig sabihin, pagka season with salt, merong alat, may sarap, may umami. Okay? That ye may know that ye ought to answer every man. Okay? Pwede tayong sumagot, pero with grace and seasoned with salt. Hindi mayabang, hindi maangas. A dangerous testimony. A courageous testimony. Meron tayong magandang patotoo. Maganda ba patotoo natin? Yan ang tanong. Kayo makakapagsabi niyan. Okay? Pwede natin yung baguhin. Tama? Amen. 1 John 1:9. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon, Panginoon na magbabago para sa atin, ang ating mga kalikuan. Pangilan na ako? 5! Last 2. Lakas na tayo, alas 9 tayo uwi. Okay, Daniel 1:15. Sabi doon, hindi natin yung Daniel. Last 2 na to, mabilis na lang. Daniel 1:15. Daniel 1:15. Tayo. Pabasa. And at the end of their days, their countenances appeared fair and fatter in flesh, than all the children which did eat the portion of the feast. A clear distinction. Ang malaking pagkakaiba. Okay, sabi dyan, and at the end of the 10 days, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Okay? Mayroong provision ng Panginoon dito. Okay? Pulse lang yung kinain nila sa katubig. Yung pulse parang ano siya eh. Parang siyang iba-ibang mga grains. No? Ito paano niluto yun? Para sigurong lugaw. Yung ano ko lang yung pinipicture out to sa aking isipan. Para siyang lugaw. Katingin na kayo ng lugaw na merong mga grains. Kunyari, merong mais, merong di ba? Merong beans. Basta parang ganun siya. Ganun yung pinakain sa akin. Okay? Appeared fairer. Ano yung fairer? Maganda ang ano mo, di ba? Pagka baksak yung mata mo, wala kang tulog, fair ka ba nun? Tingnan. Yung skin mo, nangungulubot. No? Yung skin mo nag-glow. Even kung kayo manggi ka, yung skin mo mag-glow, di ba? Parang ang pogi-pogi mong tignan. Yeah? Tapos fatter ka, ibig sabihin, mas may laman ka, hindi ka payat teto. Hindi ka payat na payat. Ganun ang nangyari ka na din mo. Okay, God made visible difference. Pag tumayo ka para sa Panginoon, malaki ang diferensya. Kitang-kita. Okay? Hindi mo, pinagkaiba. Hindi mo lang ganun. Pag nakikita ang mga Kristiyano, lalo na mga kabataang Kristiyano, ibang-iba sa sanlibutan, makita mo pala paano manamit yan, paano magsalita, paano mag-isip, ang layo ng diferensya. Okay? Meron ba? Tingnan mo nga kung meron kang pagkakaiba. Tingnan mo maigi kung meron kang pagkakaiba. Okay, mga kababaihan ngayon, ang palaging pinag-uusapan kalalakihan. Mga kalalakihan, palaging pinag-uusapan kababaihan. Meron bang ganon? Okay, totoo yan. Ibahin natin yung ating pag-iisip, pananalita, pakikitungo
Okay? Tingnan natin sa Psalms 1, 1-3. Sabi dyan, alam natin yan. Sabi dyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Okay? Pinagpala daw yung lalaki na naglalakad sa counsel ng Panginoon. Blessed is the man that walketh not. Siyempre, pag naglakad ka sa counsel ng Panginoon, hindi ka lalakad sa counsel ng ungodly. Stand it. Ano pa yung doon? Seated in the seats of the scornful. Psalms 4:3, but know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will heal when I call unto him. Sabi daw dyan, but know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. Sineset apart, nilalayo ng Panginoon. Pag palapit ka ng palapit sa Panginoon, nilalayo ka ng Panginoon sa sanlibutan. Tandaan niyo yun. Yun yung kanyang ratio. Pag lumalapit ka sa Diyos, lumalayo ka sa sanlibutan. Eh pag lumalayo ka sa Diyos, nasan ka nga? Yan ang katanungan. Okay, mga nawala dito, tanungin nyo sila. Mas malapit ka ba nang nawala ka sa church sa Diyos? Tanungin nyo sila. Kamusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Kung nakita nyo yung mga wala dito, yung umalis dito. Okay. Sabi sa 1 Peter 2:9, God's blessing often makes holiness noticeable. Hinda natin yan. Para makita nyo. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Okay. God's blessing often makes you makes holiness noticeable. Okay. Tingin pa lang ng ibang tao sa inyo, ibang-iba. May mga mapapansin niya. Bakit sir ganyan ka? Bakit ka ganyan, boss? Bakit ka ganyan? Okay. Parang ibang-iba ka dun sa mga iba. Parang pagpasok pa lang sa trabaho, parang lantang gulay na ikaw, parang ang saya-saya mo. Kasi alam mo kung bakit ka pumapasok. Okay. Alam mo kung kanino ka naglilingkod. Alam mo kung bakit ka nasa school. Okay? Alam mo kung bakit ka nandun sa lugar na yun. Okay. Last. A great reward. Rewarding na. Daniel 1:17-20. Banda natin. Daniel 1:17-20. Last part. 17-30. Ipabasa. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said, he should bring them in. Then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Next. And in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all Israel. And Daniel continued even unto the first year of his life.
these four children, God gave knowledge and skills in all learning and wisdom. Hindi ba yun maging ganun? Okay. Sino gusto maging ganun? May alam ka. Hindi naman sa lahat-lahat alam mo na. Pero may alam ka. Okay? Sabi nga, knowledge is power. Okay? Hindi nyo ba alam, ang mundo, pinapaikot lang tayo, kinukuha niya lahat ng mga information. Kasi knowledge yun eh. Okay? Kaya yung information mo, pwede ako magkaroon ng power sa'yo kung alam ko lahat ng informasyon mo. Alam niyo ba yun? Okay? Si Rain, ang gusto niya, ganito. Para pagka magbibigay ako ng mga idea sa kanya, palagi naka-anchor dun sa mga gusto niya. Okay? Para pwede kanyang mapasunod, di ba? Kasi kung ano yung mga gusto ni Rain, lagi itong ano sa akin, kasama sa akin, kasi yung mga isasuggest ko sa kanya, lahat ng gusto niya. Gusto ng mundo ngayon. Okay? Nagtumingin ka lang ng ano sa social media, automatic lahat ng mga feed mo nun. Kung ano yung tinignan mo, yun yung mga magiging feed sa'yo. Kasi nalalaman na kung ano yung mga pinupuntahan mo sa social media. Kung kabastusan yan, puro kabastusan na magpipid sa'yo. Kung puro games yan, magpipid sa'yo. Hindi nyo ba yun napapansin? Pinipid kayo niya. And all manners of wisdom and understanding, He found them 10 times better. Sa 120. Ano yung 10 times better? Malaki ba yun? Different ka nun? 10 times. Kung ang alam ko lang 1 to, si Daniel, ang alam niya 1 to 20. Gets nyo? Kung alam mo 1, si Daniel alam niya 10. Alam niyo, alam gets nyo? Simple ratio. Di ba? Sabi diyan, God gives wisdom, understanding, excellence, and promotion. Gusto niyo ba ng wisdom? Kailan tayo hingi niyan? Sa James 1:5, tingnan natin. Kanino ba tayo humingi ng wisdom? Kanino tayo hingi ng wisdom? Sa James 1:5. Pabasa? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Hindi kanino tayo hingi ng wisdom? Hindi mo kinakausap ang Diyos eh. Ano nga hingi ng wisdom? Hindi mo nga sinasabi kung anong gusto na yun. Parang isang meme, makita yung isang meme. Panginoon! Kausapin mo ako! Ang ginawa ng Bible, binato na ako. Paano daw ako kausap ang Panginoon sa atin? Sa salita niya. Hindi ka hanap kung paano ka kakausapin ng Diyos, hindi mo nga binabasa yung salita niya. Doon na nga, direkta na nakikipag-usap sa iyo, Diyos. Sabi niyan, faithfulness always receive God's reward. Maybe not immediately, but always certain. Ang pangako ng Diyos, sabi diyan sa 1 Samuel 2:20. Nabasa? 1 Samuel 2:20. 1 Samuel 2:30. Nabasa? Therefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord said, Be ye far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be like this. For them that honor me, I will honor. Pag binibigyan mong importansya ang Diyos, bibigyan kang importansya ng Diyos. Amen. And they that despise me shall be
lightly esteemed. Okay? Anong gusto mo? Honor o despise? Mamili ka. Okay? Proverbs 3, 5 to 6. Alam natin to. Proverbs 3, 5 to 6. Okay, sabi dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Okay? God promote those who remain faithful to Him. Pinopromote ng Panginoon yung mga anak niya na tapat sa Kanya. Paano ka magiging tapat sa Panginoon? Kausapin mo siya. Alamin mo yung kanyang kalooban. Paano maalalaman? Basahin mo yung salita ng Panginoon. Palagi namin pinapaano. We encourage you. Magbasa kayo ng salita ng Panginoon doon sa ating mga chat. Hindi yung chat ng walang kabuluhan. Pinag-uusapan natin yung ibang mga tao. Yung mga tamang chat groups. Please naman, we encourage you. Nag-i-encouragean kami sa isa't isa doon. Maganda, si Daddy, si Edgy, si Rapi. Nakaka-encourage yun. Makikita namin yung nagsasabi kayo doon. Nabasa nyo itong chapter na to. Nabasa ko itong chapters na to. Malaking encouragement yun sa bawat isa. Uy, minsan nga, uy, Daddy, nakabasa na. Makakaya naman, di ako magbabasa. Di ba? Si Daddy nga nagbabasa, ang daming binabasa ni Daddy na chapter. Tapos ako, hindi ako magbabasa ako, 1 chapter lang. So, hiyaan ko lang sa sarili ko, ha. Na-encourage ako nung si Daddy nagbasa na rin ako. Di ba? Parang napipilitan ako magbasa. Kasi para akong ini-encourage ni Daddy doon. Alam niyo ba yun? Pag nakikita ko yung pangalan niyo, salamat sa Panginoon, nagbasa. Sana, makita pa kami yung mga pangalan doon. Okay? Nagbasa tayo ng salita ng Panginoon. Gusto niyo bang malaman, bigyan kayo ng pabor ng Panginoon? Mahirap yung sitwasyon natin bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Sa una pa lang ng mga verses na sinabi natin, tribulation, no? Ngayon gusto mo, sumabay ka na lang sa agos. Gusto niyo bang sumabay? Napakadali lang nun, magpatihulog. Yeah. Sumabay ka na lang sa agos, ito yung agos lang. Magpakatihulog ka. Napakadaling gawin nun. Pero malayo ka sa kalooban ng Diyos. Malayo ka sa mga pagpapala ng Diyos. Walang ibang magbibigay sa iyo ng pagpapala kundi ang Diyos. Isipin natin. Okay? Tapusin natin sa mga conclusion. Daniel shows us that you can be faithful in captivity. Kahit na ikaw ay nasa isang lugar na hindi madalas pinag-uusapan ng Diyos, alam mo, sa puso mo, nasa iyo ang Diyos, number 1, at alam mo yung mga salita ng Diyos na nasa puso mo. You can stand firm under pressure. Kahit na binibigyan ka ng mga pagdedesisyon, immediately, you can decide kasi meron kang option palagi na gawin ang tama. You can honor God in godless world. Okay? Pwede mong ibigyan ng honor ang Panginoon sa magulo nating mundo. Okay? Key lesson: character is formed by daily decision, not dramatic moments. Hindi. Pipiliin ko ang Diyos talagang little by little, araw-araw, piliin natin ang Diyos. Daniel 1:8, but Daniel purpose in his heart. Sana rin ganun din tayo. Itanim natin sa puso natin ang salita ng Panginoon. Daniel proves faithfulness is possible in faithless culture. Conviction brings distinction. God rewards obedience. Ang pagsunod, meron tayong reward. Parang tatay mo. Yung tatay mo, lagi mong sinusunod. Dapat. Sumusunod ka sa ibang mga tao. Pagdating sa bahay niyo, tatay mo, hindi mo sinusunod. Sino ba nagbibigay ng best reward? Hindi mo ba alam tatay mo? Lalo ng tatay natin sa Diyos. Ang tatay natin Diyos. Ang Diyos natin tatay.
Okay? Nabigyan ka ng magandang sapatos. Yung sapatos lang yun eh. Pero yung pabor ng tatay mo, naku, mas maganda pa yun sa pinakamagandang sapatos. Sabi ko sa inyo. Iwanan ko kayo ng sa Matthew 5:16, punta natin last. Mag alas 9 na rin pala. Ilang oras na pala ako dyan? Okay. Nantok ba kayo? Okay, last. Matthew 5:16. Pasensya na kayo, para palang ano to. Okay. Basahin po natin. Go. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, sabi niya, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Gusto ba natin mabigyan ng glory ang Panginoon sa buhay natin? Pakita natin yung kanyang liwanag. Tayo ko'y manalangin. Panginoon, maraming salamat ng muli. Pagpapaalala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na hindi madali ang buhay, Ama. Hindi rin madali makisama. Pero salamat, Ama, binigyan niyo kami ng mga options. Alam po namin na babaguhin kami ng sanlibutan. Sana mauna yung pagbabago namin na gusto niyo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Tuloy nagpapaalala sa bawat isa na kami ay maging obedient sa inyo. Sumunod, Panginoon, sa inyong kalooban. At alam namin, Panginoon, na aming pagsunod ay hindi mawawalang kabuluhan. Ang aming mga ginagawa sa inyo, hindi mawawalang kabuluhan. Bagkos, Panginoon, ito ay bibigyan ng inyong buhay. Dito sa lupa, Ama, pero alam namin, Panginoon, mas lalo lahat sa namin. Salamat po, Panginoon, muli sa bawat isa. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming samantalang paghiwa-hiwalay. Patuloy ang pinapanalangin sa Pastor, Panginoon, sa kanyang pagtulog. Ganun, Panginoon, sa darating na bukas, Panginoon. Dahil muli siyang pagpapala sa iyo. Salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.